أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pag-umpisa natin ng aklat na Arba'in an-Nawawi na isinulat ng isa sa mga dakilang imam al-Muhaddith Abu Zakaria Asy-Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. So si Imam an-Nawawi, isa sa mga mashhur o very famous natin sa mga ulama, lalo-lalo sa larangan ng hadith. Siya ay mukassisun sa larangan ng hadith. At si Imam an-Nawawi rahimahullah, ang kanyang mga isinulat na aklat, makikita natin na ito ay kabul o accepted ng karamihan sa buong ummah, kahit na minsan grupo ng hindi sumusunod sa sunnah. Subhanallah, ito ang tinatawag nating kadakilaan ng layunin ng isang tao na pinag-aaralan ang kanyang aklat sa buong mundo. Ang Arba'in, ang Riyadhus Salihin, ang Adhkar, ang Majmu', ito ang mga famous na mga aklat, at ang kanyang share ng Sahih Muslim, na hindi nalilingid sa mga talibul ilm ang kanyang karunungan kahit siya ay namatay ng maaga, megit 40 lamang, at halos hindi siya nakapag-asawa sa kanyang paglilingkod sa Islam. So, sinabi rito ng Imam rahimahullah na sa kanyang introduction, hindi na natin bibigay lahat. Ang kanyang ito ay title na 40, kaya lang ang nilalaman ng aklat na ito ay 42 na hadith. Ang memorize o pagsusulat ng 40 na hadith, ito ay hadith na daif, kaya lang iba ang kanyang layunin tungkol dito. At maraming mga ulama na sumulat talaga ng Arba'in, na nabanggit din Imam An-Nawawi sa kanyang mukaddimah, na halos 13 ang kanyang nabanggit na pag-umpisa kay Abdullah ibn Mubarak at saka hanggang kay Imam Al-Baihaqi at iba pang mga ulama ng hadith. At si Al-Allama Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kinontinue niya siya ang nagpaliwanag ng Arba'in ni Imam an-Nawawi, na isa sa pinakamagandang paliwanag ng Arba'in an-Nawawi ang isinulat na aklat ni Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, na tinawag o pinamagatan niya ang aklat niya ng Jami' al-Ulum wal-Hikam, koleksyon ng mga kaalaman at hikmah. At ito ay binagdagan niya ng 8 na ang aklat na naging 50. So sa Lugatul Arabiya, ang 40 hindi naman ibig sabihin kahit makikita natin ito ay 42 hadith. Ang Lugatul Arabiya hindi ibig sabihin pag sabing 40 eksaktong 40. Walang problema diyan na lumampas. Yan ang talagang pagkakaintindi ng mga Arab. So sabi rito ng Imam rahimahullah, al-hadith al-awwal, ang unang-unang hadith. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Si ito ay Rawa al-Bukhari o Muslim sa kanilang parehong sahih. At ang labdo o version parehong-pareho. May pagkakaiba lang sa niya na plural at saka singular. So si Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, alam natin na siya ang pangalawang kalipa ng mga Muslim. At binanggit dito Abi Hafs. So dalawang akwal ng mga ulama sa na kanyang kunya na nakalagay dito ni Imam an-Nawawi rahimahullah, na si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wala siyang anak na Hafs. Pangalawang akwal na ang tinutukoy nila dito ay si Hafsa, kasi dito nakalagay lang Hafs.
Sabi ng mga ibang ahlul ilm, tinutukoy dyan ay si Hafsa. So kaya, mayroong sabi na wala siyang anak na Hafs. May mga nagsabi naman na tinutukoy dyan si Hafsa, ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hafsa Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. So sabi rito, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na narinig niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, na kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. So ang dalawang jumla na ito, bago natin puntahan ang paliwanag ng hadith, ang dalawang jumla, innamal a'malu binniyat, pagkatapos wa innamal likulli imri'in ma nawa, ito ay sabi nga ni Ma'ali Syekh Usaymir hafidahullah sa kanyang paliwanag ng Arba'in, sabi niya, ang unang jumla ito ay akbar tungkol sa amal, tungkol sa niya ng amal. Pangalawang jumla, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ito naman ay akbar o impormasyon do sa amil, do sa gumagawa mismo ng gawain. Ang una, ito ay impormasyon o akbar tungkol sa gawain, sa kilos, kung ano ang kanya. Pangalawa na ito naman ay akbar tungkol sa doon sa gumagawa. Sasabi rito, innamal a'malu binniyat. Ang tinutukoy dito, ang innama, ito ay sabi nga ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah, ito ay adatul hasyar na exclusive. At ang tinutukoy dito, ang amal ay amal diniya o ibada. Tinutukoy dito ay ibada. Ito ay plural ng amal, al-a'mal. Ganon din ang niyat, bin niyat, ito ay plural naman ng niya. Ito ay plural naman ng niya. So ang niya, lugatan, ibig sabihin ng salitang niya, al-qasdu. Intensyon o to direct o marap o layunin, kung anong ating layunin. Na ang layunin na tinutukoy dito na anumang uri ng amal al-ibada, dapat meron talaga tayong niya. Unang dyan sa salitang niya, na ang ibig sabihin ng salitang niya ay kasdo. Pagkatapos na ang lahat ng amal natin dapat, lalo na kapag ng ibada, dapat tayo magniniya. Syara'an, ang ibig sabihin ng salitang niya ay iradatul qalbi amalan taqarruban ilallah, na ito ay yung layo na tayo gagawa ng gawain na gusto nating mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang gagawin nating ibada ay taqarruban, to make us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong masail sa niya, ang niya, ito ay amal al-kalbiya. Ito ay amal al-kalbo. Ang mahal ng niya ay sa puso, hindi ito binibigkas, katulad ng mga ginagawa ng mga ahlul bid'ah, na ang niya, ito ay ang kanyang lugar o mahal ay sa puso, hindi ito binibigkas. Kaya yung mga nagsasabi na nawaitu na usalli, ito ay gawain ng bid'ah na wala tayong alam na dumating sa ating mga dalil na yan ay ginawa ng propeta at ng mga sahaba, na binibigkas nila na ako ay nag-iintensyon, ako ay magsasala ng duhur sa Masjid al-Haram sa ganitong oras, duhur sa likod ng imam, at ganun pang marami pang mga dinadagdag, isa nakalimutan pa niya yung petsa. So ang niya ay, ang mahal nito ay kalb. Ngayon, ang niya, sabihin natin, ang niya, ito ay minsan merong, sabi nga natin, amal al-ibada, na siya ay kahit sa ang tinutukoy nating ibada, ito ay parehong part o wajib na ibada. Ang niya, ito ay nagtatamis, ito ay nagsiseparate kung ito ba ay anong uri ng ibada. Halimbawa ngayon sa pajar, parehong dalawang raka. Minsan may mga taong nalit, ginagawa lang yung kalang pajar after sala ng maktuba sa kasama ng imam, o obligatory kasi nalit nga sila, lalo yung mga lalaki. Sa babae walang problema hanggang hindi natatapos yung time. So kaya lang naghihiwalay o nalalaman talaga na hinihiwalay ng tao ang kanyang layunin sa kanyang kanyang gawa sa kanyang layunin, na alam niya sa kanyang layunin na ito ay pajar na part
at ito naman ay turaka na before Fajr kung ito may nagawa after sala ng Fajr sa Jamaah. Ganon din, naghihiwalay ang tinatawag nating wajib at saka nawafil. Naghihiwalay ang wajib at saka nawafil. Minsan, duhur, meron nagsasala ng 4 raka, biko 4 duhur, ganun sa Fajr, na minsan, pareho ang kanyang gawa, pero magkaiba ng intensyon. Na hinihiwalay talaga ng intensyon ang ano na yan, ng amal na yan ay wajib, ng amal na yan ay voluntary. Sumunod na masail ng niya, na ang niya, ito ay naghihiwalay din ng tinatawag nating ibada at saka aada. Naghihiwalay ng ibada, amal, ibada, worship, at amal na tinatawag nating natural o yung tinatawag nating kultura. Halimbawa, kultura o yung tawag doon yung laging kagawian ng tao. Ano ba sabihin natin? Paliligo. Merong tao na maliligo na ang kanyang niya, ano ba, para magsala ng Juma. Ito ay hindi naman ito. Merong kilap o ito wajib o hindi. Kaya lang, ang kanyang niya ay para sa ibada. Meron namang naliligo na para tabrid, ibig sabihin malabigan at yung linisin lamang yung kanyang katawan. Ay meron namang naliligo na ang kanyang niya, siya ay nasa janaba para alisin ang kanyang sarili sa janaba at ibalik yung kanyang sarili sa tahara. So ang niya ay nagtatamis ng bawat amal. Ito ang kahalagahan ng tinatawag nating niya ng isang tao. Pagkatapos sabi rito niya na ang tinutukoy ditong niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mabuting layunin at masamang layunin. Halimbawa sabihin natin amal al-ibada. Merong gumagawa ng ibada ng kanyang layunin talaga muklis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sincere. Meron namang tao na ang kanyang gawa ay neriya. So naghihiwalay pa rin. Maaaring isa may reward, yung isa walang reward. So itong unang jumla. Pagdating sa pangalawang jumla, kaya sabi ko nga kanina yung akbar tungkol sa amal ng isang tao. Impormasyon tungkol sa kanyang intensyon, sa kanyang ginagawa. Kung ito ba ay kabutihan o kasamaan. Kung ito ba ay khair o pasad. Pagpunta naman sa dalawang jumla, katulad na nabanggit ko kanina na napakahalaga ng ang unang jumla ay yung akbar o impormasyon tungkol sa amal. Pangalawang jumla, impormasyon tungkol sa gumagawa mismo doon sa taong gumagawa ng ibada. Kaya sabi rito, pagpapatuloy ng hadith, sabi ng propeta, wa innama likulli imri'in ma nawa. So sabi ng mga ulama na ang jumla, pangalawang jumla, may mga akwal na sabi lang ito ay ta'kid. Inuulit lamang yung pero ang talagang hakika ng jumla, meaning ng jumla, hindi. Ang ibig sabihin dito ng wa innama likulli imri'in ma nawa, ang ibig sabihin dito, nasabi nga natin kanina akbar sa amil, sa kanyang doon sa gumagawa. Ang tinutukoy dito yung kanyang reward. Na kung yung kanyang ginagawa dahil sa kanyang layunin, dito naman dahil ang kanyang layunin ay kabutihan, magkakaroon siya ng reward. Yan namang isa, kung ang kanyang layunin ay ipakitang tao lamang, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang reward. So kaya ito ang pangalawang kahalagahan ng jumla. Ang tinutukoy dito ay yung akbar tungkol sa amil o sa gumagawa ng ibada. Pagpapatuloy, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung ano ang kanyang nawa dito with intention, pagkatapos nagbigay siya ng halimbawa. Binigyan niya tayo ng halimbawa. Na ang halimbawa na binigay sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa lamang uri ng gawa. Ang ibig sabihin, ang binanggit niya dito, hijrah. Halimbawa, 2 tao na naghijra, isa lamang ka lang ginawa. O kaya sabihin natin, may taong nagsala, isa lamang ka lang ginawa, pero magkaibang ka lang intensyon. At magkaibang ka lang reward. Kaya ito ang tinatawag nating kagandahan ng pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niyang banggitin ang kanyang
ibinibigay na aral sa atin, nililinaw pa niya sa ating mabuti na nagbibigay siya ng halimbawa. Nagbibigay siya ng halimbawa. So nagbigay siya ng halimbawa sa dalawang uri ng tao. Sabi niya rito, Waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, pa hijratuhu ilallahi wa rasuli. So ito ang kanyang hijra, ang kanyang binigay na halimbawa. Kung sino man ang maghijra, ang kanyang hijra ay para sa Allah at sa kanyang Rasul, ang kanyang hijra ay para sa Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So una, hijra. Ano ibig sabihin ng salitang hijra? Ang ibig sabihin ng salitang hijra ay tark. Ibig sabihin taraka. Ay iwanan mo o layo. Abandon mo, iwan mo ang isang lugar. Ang tinutukoy dito, tark ng makan. Syar'an, ang ibig sabihin ng salitang hijra ay intikal, al-intikal, min bilad asyirko, bilad al-kupur, ila bilad al-Islam, o bilad at-tawhid, o bilad al-Islam. Ibig sabihin, ang paglipat o pag-intikal, ibig sabihin transfer o paglipat sa lugar, magmula sa lugar ng kupur o shirk o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, papunta naman sa lugar ng mga Muslim o ng Islam para maisabuhay natin ang ating din, ang ating religion. So ito ang ibig sabihin ng salitang hijra. Pagkatapos, sabi nga rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, pa hijratuhu ilallahi wa rasuli. So talagang binigay dito ng ang unang-unang example na binigay sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang tao na ang kanyang layunin sa kanyang hijra ay para isabuhay ang kanyang din para sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa pagsunod sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maisabuhay ang kanyang din. So ang kanyang hijra ay para talaga ito ay accepted na Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siyang tawab, meron siyang reward, meron siyang gantimpala. Ito ang unang example na binigay sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang uri ng tao, sabi rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, waman kanat hijratuhu lidunya. Ito muna. Kung sino naman ang maghijra, ang kanyang layunin sa kanyang hijra ay dunya. Halimbawa, magtrabaho para malaki ang sweldo, lumipat pumunta sa ibang bansa para malaki ang sweldo, kaya lang magnegosyo para kumita ng malaki. Ang kanyang hangarin ay dunya. Dunya, hindi din. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rasul. So, makakamit niya ang kanyang tawab. Makakamit niya ang kanyang reward dahil sa kanyang layunin, kung anong kanyang layunin. Yusibuha, makakamit niya ang kanyang layunin. Awimraatin, pangalawa, o kaya naman upang mag-asawa sa kanyang paglikas o paglipat sa lugar na yun. Dahil doon sa lugar na yun, kahit sabihin nga natin, Muslim ang kanyang pakakasalan o mapapakasawa sa lugar na yun. Kaya lang, ang kanya talagang layunin ay para pakasalan lamang yung babae na yun. Hindi nang dahil para i-practice ang kanyang Islam. So, sabi nga dito, awimraatin yan kihuha upang mapangasawa yung babae na kanyang nais mapangasawa. So anong ginamit dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salita? Pahijratuhu ila ma hajara ilayhi. So ang kanyang hijra, kung ano ang kanyang nais na hijra. Hindi sinabi rito, hindi katulad ng ginamit sa unang jumla na pahijratuhu ilallahi wa rasuli. Kaya talagang malaki ang pagkakaiba na yung unang tao ng kanyang o pag-hijra ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala o para sa kanyang din, talagang maliwanag na siya ay magkakaroon ng gantimpala dahil sa malinis at mabuting layunin. Yung pangalawa naman, ang kanyang hijra ay para lamang mag-asawa o para kumita o dunya o makapag-asawa. So, ipagkakaloob na Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay pinahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kaya lang wala siyang reward sa akhirah tungkol sa bagay na yan. Dahil hindi yan ng ibada. So kaya ito ay una aral sa atin na bilang isang Muslim, napakahalaga ng niyatus salihah sa anumang uri ng amal. Anumang uri ng amal o layunin o anumang uri ng gawain na dapat talagang hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at mag-ijtihad tayo ay pagkaloob sa atin ng Allah tabarak wa ta'ala. Ito man ay ibada, ito man ay da'wa, ito may talibul ilm, pag-aaral, na hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang pinakamagandang layunin at gabayan tayo
na ito ay ating makamit dahil para makamit natin ang gantimpala sa kabilang buhay. Ganon din na ang paghihijra. Ang paghihijra na ang ating layunin ay dunya, ito ay nakakasira ng ating din at maaring mawala pa tayo sa ating din. Maraming mga Muslim ngayon. Mabuti nga sana kung alhamdulillah yung mga naghijra magmula sa ating Pilipinas, bilad ng kupor, papunta dito sa Saudi Arabia o sa mga bilad ng mga Muslim o lugar ng mga Muslim na sila ay nakakapag-aral pa ng kanilang din kahit sila ay nagtatrabaho. Kaya lang meron talagang ibang Muslim na nasa lugar ng Muslim na lugar, nagpupunta sa Europe, sa Amerika, at talagang nakukurap ang kanilang din. Marami ako nakasama nung na ganyan na gusto nilang bumalik sa Saudi Arabia dahil ang kanilang mga anak ay hindi na napalaki sa Islam. Dahil na-impluwensyahan ang kanilang kapaligiran at sila ay nag-aaral sa paaralan o eskwelahan ng hindi mga Muslim. So kaya talagang ang pakikihalubilo sa hindi mga Muslim ay katotohanan nakaka-apekto ng ating din. Nakaka-apekto ng ating akida. So yan ang unang hadith na natin ngayon inshallah, pagpapalit-palitin ko yan inshallah, usul at talata, arba'in, para hindi naman lagi tayo, merong hadith, merong at pag ako'y nakakapag-lecture sa gabi inshallah, akida al-wasitiyya, tafsir ng Quran at iba pang mga, pero dyan muna tayo sa 4 inshallah. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.